Mag-usap Essay Ministeryo, Essay Larangan. Ara Essay Linggo ng Abril 27, Mayo 3, 2026. Takdang Aralin bilang 4. Pagsisimula ng usapan at lomin. Informal NA pagpapatiwala. Sabihin sa tao ang tungkol sa isang bagay na natutunan mo sa isang kamakailang pulong. Tagapaglathala, Maria. Hi Alex, kumusta ka? Tao, Alex. Mayos naman ako, medyo pagod lang mula sa trabaho. Maria, naiintindihan ko. Naging abala ang linggong ito para sa maraming tao. Malaki talaga ang natatanggal sa trabaho mo. Alex, lalo na nitong mga nakaraang araw. Maria, arang nakaka-stress yan. Sana nakapagpahinga ka na rin. Alex, sinusubukan ko. Pero hindi laging madali. Maria, totoo yan. Kamakailan lang sa isang pulong na dinaluhan ko, may isang bahagi na talagang namukod tangi. Inalakay nito kung paano dinadala ng mga tao ngayon ang napakaraming alalahanin. Arang nakaka-relate ako. Alex, arang interesante yan. Maria, nakapagpapatibay ito. Ipinaalala nito sa lahat na kahit mabigat ang buhay, may pag-asa at suporta pa rin. Alex, iyan ang talagang kailangan ng mga tao. Maria, sigurado. Mas gumaan ang pakiramdam ng linggong ito. Sa susunod, may babahagi ko ang isa sa mga partikular na puntong tinalakay. Napaka-practical nito. Alex, Saj, gusto ko yan. Maria, magaling. Ibabahagi ko ito sa iyo kapag nag-uusap tayo ulit. Mag-ingat ka at magpahinga. Alex, salamat din. Anong isinasagawa ng demosyong ito ang tagubilin? Matiyaga ang mamamahayag at hindi nagmamadaling ipakilala ang isang kasulatan. Nakatuon siya sa normal na pag-uusap at nagpapakita ng tunay na interes sa tao. Ibinabahagi niya ang isang bagay na natutunan sa isang pulong sa natural na paraan. Naghihintay siya ng pagkakataon sa hinaharap na ipakilala ang isang katotohanan sa Biblia. Ang tono ay mainit, relax, at hindi nangangaral. Takdang aralin bilang 5. Pagpapaliwanag ng iyong mga paniniwala, 5. Ahayag. Tema, kailangan bang maging bahagi ng isang organisadong relihiyon? Maraming tao ngayon ang nakakaramdam na kaya nilang sambahin ang Diyos ng mag-isa, nang hindi sumasali sa anumang relihiyon. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng pagkadismaya sa kanilang nakita sa relihiyon. Kaya ang tanong ay, talaga bang kailangan ang pagiging bahagi ng isang organisadong relihiyon? Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw at positibong sagot. Kinakailangan ito, ngunit sa isang makabuluhang paraan. Una, ipinapakita ng Biblia na nais ng Diyos na magtipon ang mga tao para sa pagsamba. Sa aklat ng Hebreo 10 oras 24 minuto, 25, inihikayat tayong huwag pabayaan ang pagtitipon, kundi magudyok sa isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Ipinapakita nito na ang pagsamba ay hindi dapat gawin ng mag-isa. Kapag ang mga tao ay nagsasama-sama, maaari nilang palakasin ang loob ng isa't isa at lumakas sa espiritual. Ano ito naugnay sa ating tema? Nakakatulong ito sa atin na makita na ang organisadong pagsamba ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay isang maibiging kaayusan na makikinabang sa atin. Ang alawa, nilinaw ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay magiging isang organisadong grupo. Sa Juan 13 oras 35 minuto, sinabi niya na makikilala ng mga tao ang kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pag-ibig na mayroon sila sa isa't isa. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay pinakamahusay na naipapakita kapag ang mga tao ay regular na nakikisama sa isa't isa. Ipinapakita rin ng Biblia ang mga unang Kristiyano ay nagtipon sa mga kongregasyon, gaya na nabanggit sa 1 Korinto 16 na oras 11 minuto. At sama-sama, bumuo sila ng isang pandigdigang kapatiran, gaya na nakasaad sa 1 Pedro 2 oras 17 minuto. Kaya muli, nakikita natin kung paano nito sinusuportahan ang ating tema. Ang organisadong relihiyon, kapag nakabatay sa mga prinsipyo ng Biblia, at tumutulong sa mga tao na magpakita ng pag-ibig, pagkakaisa, at kapatiran. Gayunpaman, mayroong isang mahalagang balance. Itinuturo rin ng Biblia na higit pa ang kailangan kaysa sa pagiging kabilang lamang sa isang relihiyon. Sa Santiago 1 oras 27 minuto,
nalaman natin na ang tunay na pagsamba ay kinabibilangan ng pangangalaga sa mga nangangailangan, tulad ng mga ulila at mga balo, at tagpapanatili ng sarili na malinis mula sa sanlibutan. Ipinapakita nito na ang tunay na relihiyon ay dapat makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Paano ito naugnay sa ating tema? Nakakatulong ito sa atin na maunawaan na ang pagiging bahagi lamang ng isang relihiyon ay hindi sapa. Ang mahalaga ay ang pagsasagawa ng ating natututuhan. Kaya, ano ang konklusyon? Hinihikayat ng Biblia ang organisadong pagsamba dahil tinutulungan tayo nitong lumago, magpakita ng pagmamahal, at suportahan ang isa't isa. Kasabay nito, ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na relihiyon ay aktibo. Inuhubog nito kung paano tayo namumuhay araw-araw. Ang balanseng pananaw na ito ay lubos na nakapagpapatibay. Ipinapakita nito na ang kaayusan ng Diyos ay hindi tungkol sa kontrol o formalidad, kundi tungkol sa pagtulong sa mga tao na magkaroon ng tunay na pagmamahal, pananampalataya, at mabubuting gawa. Kapag sinusunod ng isang relihiyon ang mga turo ng Biblia at tinutulungan ang mga tao na mamuhay ng mas maayos, maari itong tunay na magbigay ng inspirasyon sa kumpiyansa at magdulot ng tunay na mga benepisyo ngayon at sa hinaharap. Takdang aralin bilang 6. Paggawa ng mga disipulo, 4. Demonstrasyon. Pamagat. Bakit natin ibinabatay ang ating mga paniniwala sa Biblia? Sentro. Pag-aaral ng Biblia. Tagapaglathala, Elena. Ngayon, titingnan natin kung bakit natin ibinabatay ang ating mga paniniwala sa Biblia. Basahin natin ng sama-sama ang Daniel 12. Estudyante, Carlos. Okay. Sinasabi nito na ang kaalaman ay sasagana. Elena, salamat. Batay sa talatang iyan, ano ang magiging sagana habang patuloy na sinusuri ng bayan ng Diyos ang Biblia? Carlos, sinasabi nito ang kaalaman, kaya marahil ay pag-unawa. Elena, tama iyan. Kaya ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kung paano naunawaan ang katotohanan ng Biblia sa paglipas ng panahon? Carlos, marahil ay mas naunawaan ito ng mga tao habang tumatagal ang panahon. Elena, eksakto. Gayon, isipin natin kung paano iyon nangyari sa modernong panahon. Nanood kami ng maikling video tungkol kay Charles Russell at iba pang mga estudyante ng Biblia. Mula sa iyong nakita, paano nila pinag-aralan ang Biblia? Carlos, hindi lang nila sinunod ang mga tradisyon. Talagang pinag-aralan nila itong mabuti. Elena, magandang obserbasyon. Ano pa ang napansin mo sa kanilang pamamaraan? Carlos, inaghambing nila ang mga banal na kasulatan at nagtulungan. Elena, hinayaan nilang ipaliwanag ng Biblia ang sarili nito. Bakit sa tingin mo mahalaga ang pamamaraang iyon? Carlos, kaya hindi lang sila umaasa sa mga opinyon. Elena, magandang punto iyan. Ngayon, may isang bagay na interesante na tandaan. Minsan, ang mga paniniwala ay nababagay sa paglipas ng panahon. Bakit sa tingin mo nangyayari iyon? Carlos, siguro dahil mas naiintindihan nila ang Biblia kalaunan. Elena, eksakto. Basahin natin ang Kawikaan, 4 oras 18 minuto. Ano ang sinasabi nito tungkol sa kung paano lumalago ang pangunawa? Carlos, sinasabi nito na ito ay lalong lumiliwanag. Elena, kaya paano tayo nito matutulungan na maunawaan kung bakit may mga pagbabagong ginagawa? Carlos, nangangahulugan ito na ang pangunawa ay bumubuti sa paglipas ng panahon. Elena, ama. Kaya ano ang pangunahing puntong natutunan natin ngayon? Carlos, ang mga paniniwala ay dapat magmula sa Biblia at ang pangunawa ay lumalago habang pinag-aaralan natin ito. Elena, napakahusay. Iyan ang pangunahing idea. Sa susunod na linggo ay magpapatuloy tayo mula sa susunod na aralin. Salamat. Anong isinasagawa ng demosyong ito ang tagubilin? Magtatanong ang mamamahayag at hahayaan ang estudyante na sumagot muna. O gumagamit siya ng mga kasunod na tanong upang gabayan ang pangangatwiran. Pinapanatili niyang maikli at nakapokus ang kanyang mga komento sa material. O ang talakayan ay nananatiling nakasentro sa publikasyon ng pag-aaral. Kapag naunawaan na ang pangunahing punto, natural na nagpapatuloy ang talakayan.